Matapos nga pong madapa si Magnus kay Prag, tingnan natin kung nandun pa rin ba yung tapang ng kanyang kumpiyansa para makabawi naman. Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, mga kaprobinsya. Dahil nandito po kami ngayon sa probinsya at nag-iikot kami dito sa Bicol Region. Ayan. At ngayon naman i-analyze natin, pasadahan natin itong naging laro nila Fabiano Caruana and Magnus Carlsen matapos nga pong madapa si Magnus kay Prag. Tingnan natin kung nandun pa rin ba yung tapang ng kanyang kumpiyansa para makabawi naman sa world number 2, kung di ako nagkakamali, or world number 3, Fabiano Caruana. Mabigat din yan. Ha? Sa end part po, update ko kayo sa standing. Kahapon po ay rest day sila, kaya mamaya pa lang natin maaabangan ang kanilang round number 5 battle. Ang ginawa ni Caruana, nag-E4, E5 naman si Magnus, Knight F3, Knight C6, Bishop C4 approaching. Giocopiano. Ayun, pinasok na nga ni Magnus. Nag-castle, D6, ayan, natural na palagian nating nakikita, C3 para magdi-D4, aatakihin ang bishop, at dito nag-A6 para kung atakihin man ay may aatrasan, at ang A6 ay meron ding balak na mag-Knight A5 para hulihin naman ang malakas na bishop, nag-A4 naman dito para makatago ang bishop. Umatras na, nag-H3 para walang mga nakakailang na mga pinpin, ganun din naman ang black. At sinalubong na ni Fabi ang bishop, tinanggap naman ni Magnus. Sinalubong naman ni Magnus, tinanggap naman ni Fabi. Aba, parehong-pareho po ang pawn structure, symmetrical lang. Knight BD2, nag-castle, nag-rook F2, at yan po ang bagong luto dito ni Fabi. Kasi sa mga nagdaang laban, ang palagi ang ginagawa dito, yung Queen B3, dino-double attack. Pero simple lang ang ginagawa ng black doon, Queen D7. Ayan, balik tayo dito sa Rook F2 novelty, nag-Queen E7, Queen B3, inatake ang B7, Rook A B8, dinipensahan, pumatong na ng baterya, at nag-Knight D8. Ayan na, ito na po yung mga binibiling mga maniobrahan, mga ikot-ikutan, nag-Queen D1, B5, 8xB5, 8xB5, nag-Knight H2. Paiikutin ba ni Fabi papunta sa G4, nag-Knight F7 si Magnus, at nag-Knight G4 na sinalubong na talaga yung Knight, pero umatras dito. Kasi kung kakapturin, matutulungan lang ang puti na pasugod ang mga pyesa di ba? Kaya umatras muna si Magnus, nag-D4 at nag-C5, Queen E2. Umangat lang, nag-C4, sinarado, Knight H2, bumalik, at nag-Knight F6. Nako, ito na yung mga gutuman time, mga kamatyas, yung mga nakakagutom na sandali na hanapan ng mga positional move. Ayun, Rook A8, nagbago si Magnus at pupunta sa A2. Nag-B3 lang, pambasag sa C4. Nag-C takes B3, Knight takes B3, nag-Rook AC8, inatake na ispata ni Magnus. Oy, teka muna, mahina yung C3 mo. At nag-Queen D3, dinipensahan, Knight F6, ayan na naman, bumalik, at nag-Knight D2. Kasi po, hindi na pwede yung Knight G4 kanina na tuwing bumabalik yung Knight sa F6 kasi wala na yung Queen, kakapture na yan, madadamage ang pawn structure sa kingside. Kaya iniba ni Fabi, nag-Knight D2 siya, Queen C7, pinilahan ang pawn sa C3, kinapture na. Ayan, sa inis ni Fabi, nako, grabe kapila ginagawa mo dyan, sige, sabayan na. Queen takes C3, inatake ang pawn sa E3 at nag-Knight HF3. Teka muna, pakain yung pawn. Binigay talaga? Bakit parang binigay lang ng ganun-ganun lang ano? Kasi meron din bawi sa E5. Tingnan natin. D takes E5, Knight takes E5, nag-Knight G5. Naku na, eto na. Ito na yung mga mahihirap matanaw na position dito. Hindi pala makikipagsabayan. Dito pala ang punta. At inatake ang pawn sa E4. Nag-Queen D3. Yan, para ma-neutralize na yung reyna na yan. Nag-Queen C5, umatras lang si Magnus. May atake pa. Knight EF3, bumalik.
at nag-rook CD8, atake sa Reyna, Queen B1 at nag-Knight H5. Tingnan nyo po kung mag-drive ng mga Yokabab si Magnus. Lupit Pag kinapture kasi to, delikado, may rook takes, nakapin kasi yung tore. Grabing mga Yokababs yan. Queen C1, pilit naman ng pilit na hamon ng exchange. Ayaw naman ng ayaw si Magnus. Hinahabol Queen A1. Masyado po kasing malakas yung Reyna na nagpipin. Kaya hinahabol magaling Queen B6 at nag-Queen B1. Habol. Queen C5. Habol, baby. Sa inis si Magnus. Ay, umiba na ng ruta. Ang kulit mo Ayan, nag-Knight takes G5. Rook takes F2. Rook takes F2. Queen takes G5. And nag-Queen C3. Evaluation bar, slightly better lang naman ang black. Knight G3, nag-King H2. Ayun mga kamatsas. Dito po ay mayroong kakaiba na ginawa dito si Magnus. Sige, pakiguess nyo po. Baka maramdaman nyo or ma-analyze nyo. Di maganda. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa mga nakakita ng brilliant move rook takes. May ganyan na pala. At dito naman kumagat si Fabi. Ayan, teka muna, liwanagin muna natin, Ano ang mangyayari kung rook ang ipangkain? Ito po mangyayari. May knight F1 check, double, lalamang ng isang pyesa ang black. Kitang-kita, di ba? May queen. Ngayon, balik tayo. Paano naman kung queen ang ipang-capture? Magda knight F1 check muna. Double. Na pag kinapture ng Torian, lipad ng Reyna. Okay? Balik tayo. Maliwanag na. Pero expected naman ni Fabi. Medyo madali namang makita. Kaya yung knight ang kinapture niya. Yan ang tama. Rook takes, queen takes, queen E5 check. Yun lang ang diferensya. Grabe, yan lang ang pinagkaiba. King G1 and queen takes E4. Queen ending, lamang ng isang pawn lang si Magnus, pero hindi ganun kalaki ang lamang niyan kasi itong pawn po nagagapang, malapit naman sa king tingnan natin. Nag-Queen A7 si Fabi, nag-H5, Queen E7, ayan, parang gumagawa ng mga perpetual check pattern. Nag-Queen E1 check, King H2, Queen to E5 check, tumempo, King G1 and King H7. Wala kang check. Walang check si Fabi. At nag-Queen E8. Ayan, abang-abang lang. H4. Nag-Queen E7, tineret ang pawn. Queen D4 check. Nag-King H1 and nag-Queen A1 check. Nag-King H2, Queen to F6. Yan ang mga, eto na. Matututo talaga tayo dito ng mga kakaibang mga tempo-tempuhan. King H6. Check, aangat lang. Walang kasunod na check. Nag-King G1, si Fabi sa isip niya, bahala ka dyan. Bahala ka dyan. Abang-abangers lang. Queen A4, Queen to F4, hamon Queen to Queen. Ayaw, syempre. Queen C6 check, King G5, may check ba? Walang check. Nag-Queen C7, threat. At nag-Queen D4 check, King F1, King F4. Aba! Binigay yung pawn sa G7. Nakto! Kinagat nga ni Fabi. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ako nga mapapatanong ng ganun Nag-King E3, hanip yan. Nakalculate ni Magnus. May mangyayari ba dyan? King G1, good move. Kasi po, threatening Queen D1 At kung check naman, baka pupunta lang yung King dyan, then unti-unting mai-progress yung pawn So, nag-King G1, accurate ang ginawa ni Fabi. At nag-E4. Ayun. Kung queen to queen, lalabas kasi tag 2 pawns, pero itong 2 pawns ng white ay hold ng H4 Parang lalabas, in effect, 1 pawn down ang puti. Grabe namang realization yon. Queen H6 check, King E2 umilag. So nagkaroon ng check, King H1. Nag-E3. Grabe talaga. Nakakabilib, Grabe yon. Ibinalik ang isang pawn pero Queen A6 check, King F2. At dito po nag-King H2. Ayun. Dahil konti na lang din ang oras kasi ni Fabi. So pag King H2, blunderacious. Simpleng-simple lang po ang ginawa. Nag-E2 lang. Umayos na.
suko si Fabi. Wala pang check ang king ni Magnus, safety. Yung F6 square kontrolado. O siguro, kaya po nag-resign kasi ito na lang ang nakikita kong pangsalba dyan. Queen A2 na masasabing hindi makakatulak ang pawn. Ang gagawin daw ay Queen to F4 check. Ay, matchas naman. Wala na rin pala. Talo na rin pala. Matchas eh. Matchas! Malupites. Ibig sabihin, kung dito, ano ang tira? Hindi pa naman ganun kalakihan ng talo eh. Dapat daw ay Queen A2 check. Yun nga lang po eh. Mangyari kasi 27 seconds na lang eh. Edi mag-E2. Queen F7 check. Yun palang accurate play. Pag nag-King E1, tapos ito yung mga binibiling tira. Queen F5 yan. Medyo lamang na rin ng black no. Pero siguro tatagal pa ng mga kalikalikot. Pero mahirap makita ng human eye yan. Grabe namang mga tira yan. Pagpalagay ng makita yung tira eh. Ay nako. Okay po. So ito yung standing ulit. Leading after round number 4 si Hikaru Nakamura matapos manalo ng buong buo sa classical pa lang. Si Alireza Firusia, tinalo naman si world champion Ding Liren, Magnus, ayan nakabawi, Pragdananda and Fabiano Caruana. Okay mga kamatyas, maraming salamat po at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.